Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maaari po ba nating batiin muna ng peace be with you ang bawat isa. Peace be with you and your family. Peace be with you all. Peace be with you. Okay po. Ngayon po, hinihiling ko, hindi lang man po ako ang mananalangin. Lahat po tayo, sabay-sabay po tayong manalangin. Panalangin po natin ang lahat nating ipagpapasalamat natin sa Panginoon. At ako po ang magko-close. Tayo po ay manalangin. Lord God, maraming salamat po, Lord Jesus, sa lahat ng pagpapala mo po sa amin, Lord God. Sa lahat po na Panginoon ng Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord Jesus, for everything that you have done, O Lord. Salamat po sa pagliligtas mo po sa aming buhay, Lord Jesus. Salamat po, Lord God, sa lahat ng mga biyayang binibigay mo po. Baka matindi kami, wala dapat, O Lord Jesus. Kayo po ang patuloy na nagmamahal sa amin, Lord Jesus. Maraming salamat po sa buhay ng aking anak na kapatid sa Lord Jesus. Maraming po salamat po sa bawat pagsulit na binibigay niya po sa amin, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat po. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. We praise you, Lord Jesus. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat po ng kabutihan at pagpapalang ibinibigay niyo po sa amin. Bagamat hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming minamahal, iniingatan at ginagabayan sa lahat ng oras. Maraming salamat po, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala sa isip, sa salita o sa gawa, Panginoon. Tulungan mo po kaming mapaglabanan ang gawa ng kaaway. Lagi niyo po kaming bantayan o gabayan sa aming mga gawain, sa aming mga sinasabi, Lord God. Lord God, tinataas po namin sa inyo aming panambahan sa oras na ito, Lord God, na kayo po lamang ang aming papurihan, pasalamatan sa lahat ng oras, Lord Jesus. Lord God, tinataas din po namin ng aming mga kapatiran na wala pa po dito, Lord God. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso't isipan, Lord God, na ang oras na ito, ang araw na ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa iyong mga anak na nandito po, Lord God, na nagmadali upang sabik na kayo ay papurihan at pasalamatan. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa kalakasan. Sa bawat paggising po namin, Panginoon, ay isa na po itong napakalaking biyaya. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, sa pagmamahal mo po sa amin na walang katumbas, Panginoon. Naway masuklian po namin ito, Panginoon, ng aming paglilingkod sa inyo. Maraming pong salamat, Lord. Basbasan niyo po ang bawat sulok ng bahay-sambahang ito, Lord God, na walang anumang gumambala ng aming pagsamba. Tanging kayo lamang po ang aming makikita at mararamdaman sa oras ito. Maraming salamat po. Itinataas po namin ito sa dakilang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Amen. Let's give God our highest praise today. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Amen. God is good. All the time.
Amen. Again, let's give God the highest praise today. A clap of praise sa ating Panginoon. Hallelujah. And let's just continue to worship Him today. Let's set our hearts right now. Let's posture our hearts right now into worship. Hallelujah. Let's just adore our God. Lift His name right now. And let's welcome Him. Not just in our church, but in our hearts today. Hallelujah. Lord, we expect you to move right now, Jesus. And I pray, Lord God, that you will saturate this place, Lord God, with your holy presence, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ikaw ang aming Panginoon, na tapat at mabuti. Patuloy ka naming pupurihin, Panginoon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, Panginoon. Dahil karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng papuri, O Diyos. Come on, let's just lift His name right now. Let's shout His name, Jesus. Let our worries right now, our problems, ating ilatag lahat sa Panginoon sa oras na ito. And just let Him move. Yes, Lord God. We invite you, Holy Spirit, right now in this place, God. Yes, Jesus. Come on, let's all say hallelujah. Come on, church, let's all say hallelujah. Holy Spirit, move in this place, oh God. Come, Holy Spirit, Lord. Let's declare that God is here today. Amen. God is here today. Hallelujah. Let's give God a high space today. We give you glory, Lord God. Hallelujah. Amen. And amen. Tayo umalis sa ating Panginoon.
you, Jesus, and what you can do right now, Panginoon. Maraming salamat. We'll continue, Lord God, to give you praise, Panginoon. We believe, Lord God, you are a powerful God. Amen. Hallelujah. Let's continue to worship our Lord right now. Let's pray that the Lord will open our eyes right now to see Him. Come on, church. Open the eyes of my Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes. Open the eyes of my Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Hallelujah! Come on, let's worship our Lord. Oh. Minsan pa. Open the eyes of my Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open my eyes. Open the eyes of my Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. Yes, Lord. I wanna see you. See what? See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I wanna see you. Hallelujah. Once more, open the eyes of my heart, Lord God. Come on, check. Open the eyes. Let's go. Open the eyes of my Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes. Open the eyes of my Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy. See what? See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I wanna see you. Holy, holy, holy. Let's sing holy. Holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. I wanna see you. We sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. I wanna see you. We sing holy. Holy, holy, holy. Come on, church. Holy, holy, holy. We sing holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. We sing holy.
Holy, holy, holy. Holy, holy, yes, Lord. Holy, holy, holy. I want to see you. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Let's continue to worship Him. Hallelujah. Before we sing our next song, in the old times, ancient times, panahon pa, before, when people worship, nag-aalay sila. Naalala nyo ba yun? If tatandaan nyo, yun yung old method ng worship before. Nag-aalay sila ng perfect na guya or baka before. Tupa, kailangan yung tupa na yun perfect. And then, inaano nila yun, kinakatay nila, and sinusunog. And then, yung usok na nanggagaling doon sa alay na yon, doon sa guya or doon sa baka or doon sa tupa, yung incense nun umakyat. And that incense represents our prayers. Amen? Amen. So kasabay ng pag-angat ng incense or ng usok, ay kasabay ng pag-akyat ng prayers natin. And right now, as we sing our next song, let be a reminder for us. If you have this prayer in your heart right now, matagal mo na siyang prayer, or ngayon lang nilagay ng Lord sa iyo na prayer, as we sing this song, let's just lift up sa Panginoon yung prayer na yon. It could be like a personal prayer. It could be a prayer for your family, for your classmates, office mates, or your neighbors. Just seek God right now as we sing this song. And reveal to us kung anong gusto niyang gawin natin. And we believe, kanina kinakanta natin, diba? We believe in you, Jesus. We believe that you're powerful. And we declare that as we lift up our prayers sa Panginoon, He will move. Amen? Amen. Sabihin natin sa Panginoon, you will move, Lord. You will move, Lord. Yes, Lord. And that's our declaration for today, that as we lift up our prayers sa Panginoon, gaya ng incense, gaya ng usok, nakapakyat sa langit, as God hears our prayers, we believe that God will answer. Amen? Amen. Let's give God a praise once more. Hallelujah. And today we'll declare that you are worthy of it all, Panginoon. Above anything else, Lord God, that we could have in this world. You are worthy of it all, Panginoon. Sa lahat ng papuri, with all the thanksgiving, with all the worship, Lord God, na maaari naming ibigay sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito, Lord God, ay para sa iyo. Because you are worthy. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng pasalamat, sa lahat ng papuri, Panginoon. Hallelujah. So let's have a moment of prayer right now. Huwag muna natin pansinin yung katabi natin. It's just you and the Lord. It's just you and the Lord. Come on. You can say your prayers. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Continue to lift up our prayers right now, Jesus. Let God minister in our lives right now. Speak to Him. Lift up our prayers to Him right now. Come, Holy Spirit, move in this place, God.
from you. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all the saints. Know the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you are worthy, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Say you are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Come on, church. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Right now, just our voices. Let's just lift up His name right now. Lift up the name of Jesus. And let's declare that you are worthy of it all, Panginoon. Just our voices. Come on, church. Let's sing that chorus part once again. With heart, with declaration. And adore sa ating Panginoon right now. We'll sing and we'll declare that you are God, is worthy of it all. Come on, church. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. We sing once more, you're worthy.
You worthy of it all. You worthy of it all. For from you all things, and to you all things. You deserve the glory. Once more we sing, we're worthy. You worthy of it all. In one spirit and one truth. You worthy of it all. For from you all things, and to you all things. You deserve the glory. Once more, let's declare with our hands lifted up on high. You worthy of it all. You worthy of it all. Yes, Jesus. For from you all things, and to you all things. You deserve the glory. You worthy. You worthy of it all. There's one church. You worthy of it all. For from you all things, and to you all things. You deserve the glory. For from you. For from you all things, and to you all things. You deserve the glory. Hallelujah, Lord. Isn't true enough, Lord God, that nothing is impossible to you, Panginoon. And we continue to pray, Lord God, for you to open our eyes, Lord God, to see you more, Lord God. To see more of you, Lord. Open our spiritual senses right now, Jesus, as we hear a powerful word from you, God. And in this church, Lord God, we declare that you are worthy of it all, Panginoon. Karapat-dapat ka, Panginoon. Come on, church, let's sabay-sabay natin sabihin, karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng papuri, O Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. And again, we will continue to worship you, to serve you, Lord God, in spirit and in truth, Lord. For you are Lord, na tapat at mabuti sa aming buhay, Panginoon. Come on, let's give God the highest praise today. Hallelujah! Hallelujah! Again, let's shout His name, Jesus! Jesus! Hallelujah! Palakpan natin ating Panginoon. Amen! And amen! Yes, praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Okay. Dumako po tayo ngayon sa ating scripture reading na matatagpuan sa Mateo, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 17. Dumating si Jesus galing sa Galilee para magpabaptize kay John sa Jordan River. Pero sinubukan siyang pigilan ni John. Sabi niya, "Bakit po kayo lumapit sa akin? Dapat nga po ako ang magpabaptize sa inyo." Pero sumagot si Jesus, "Hayaan muna nating mangyari ito sa ngayon, kasi ito ang dapat gawin para masunod natin ang lahat ng gusto ng Diyos." So pumayag si John. Nang nabaptize na si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa na parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang boses ang narinig galing sa langit, "Ito ang minamahal kong anak na nagpapasaya sa akin." Salamat po sa banal na pagkabasa ng sa inyong salita, Panginoon.
dumako po tayo sa building pan offering. Iniling ko po si Sister Linda para magliko. Maraming salamat, Sister Linda. Ngayon naman po ay dadako tayo sa gustong magpasalamat at magtestimony sa ating mga kabataan. Pero pangunahan ko lang po muna. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos at nakapagtapos na po yung aking bunso ng college noong December. Salamat sa Panginoon at kahit po ako'y walang trabaho ay naigapang po namin siya sa tulong ng aking mga kapatid at sa Panginoong Diyos. Ganon din po, pinagpapasalamat ko rin po yung kanyang kaarawan kahapon. Salamat po sa buhay ng aking anak na ito'y binigay sa akin para maging gabay, maging katuwang ko sa pagpapalaki din at pagsuporta sa kanyang mga pamangkin. Maraming salamat sa Panginoon, sa buhay din na aming nanay na hanggang ngayon ay malakas at walang anumang karamdaman. Thank you, Lord. At siya kapiling pa namin. Maraming salamat po sa Panginoon, sa Diyos ang papuri. Ngayon naman, natawagan ko yung ating mga kabataan na hindi pa nakapag-testimony nung Ignite. Good morning po. Wala naman ako masyadong isi-share pero I'm here to thank God kasi gusto ko lang siya i-thank for His faithfulness in my life even when things were hard and I didn't understand what He was doing. He never left me. God gave me strength, peace, and hope when I needed it most. I am grateful for His love, His guidance, and His blessings He gives me every day, not only for me, but the blessings He also gives my family. And thankful rin ako kasi nakakapag-church na rin si Mami ulit. And thankful rin ako sa mga kaibigan ko, lalo na si Ate Maika kasi not only do I have friends to hang out with or have fun with, pero meron rin akong mga kaibigan na pwede kong i-worship and i-praise si God. Kasama ko sila. Yun lang po. Thank you po. Thank you, Ate Zoe. Ate Angel. Good morning po. Sobrang ganda po na experience ko sa Ignite. Ang dami ko pong natutunan doon. And sobrang happy ako kasi kasama ko yung mga friends ko na nag-worship kami kay Lord. And thankful po ako kay Lord kasi after ng Ignite, lumipas yung mga ilang araw. Nakakapag-share na po ako ng gospel sa mga friends. Tapos thankful po ako sa Lord kasi binigyan niya na ako ng lakas para makapag-share ng gospel. Yan lang po.
Thank you, Lord. At nagagamit na po yung ating mga kabataan. Sino pa po? Sino pa yung hindi nakapag-share? Yan si Josiah. Hello po, magandang umaga po. So, ako nga din po nakasali sa Youth Ignite 2025 along with my yung mga kabataan po. Yan. So, nung una hindi ko po in-expect na nakasali ako sa Youth Ignite kasi yun nga po, unlike last year, yes, nakasali po last year. May bayad po siya like mga 2.2k I think. Pero po, dahil po sa biyayan po ni God na yung babayaran na lang po is mga mawan po, ganun po. Tapos yung mga fundraising po ng mga kabataan, yung caroling, yung sa pagbebenta po ng mga kalakal, yung gagastusin na lang po 700 or 800. Yun na lang po. So, ayan po, na masabi ko po yung experience ko po ngayon na Youth Ignite kumpara po sa last year. Mas maganda po, mas gumanda po yung lugar. Yan nga po, yan po yung pinagpapasalamat ko po. Yung lugar po ay Shepherd's Palace. Alam ko po na ilan sa inyo na nakapagdalo na po kayo doon. Yung isa po siyang hotel nasa Candaba, Pampanga. Ayan po, meron po kami mga sariling rooms, libre din po yung mapagkain, breakfast, lunch, and dinner. Ayun, yan po yung maganda po talaga yung lugar na yun. So, regarding po sa mga lessons, na kahit hindi po ako nag-notes, na isa puso ko po talaga yung mga pinag-alalan ko po, yung mga sinabi po ng mga pastor. Yung isa po dun, yung sa generations po, yung dalawa po na tao, yung isa po, yung isa po, godly yung, like may relationship po talaga kay God, and the other one is hindi po. Tapos meron pong, yung may pinagkasalan po, ganun din po, yung isa po nagpakasal ng godly, tapos yung isa po hindi godly. So, yung generation po, yung mga successors po yung couple po na may pananampalataya po kay God. Ayan po, nagbunga po mga lawyers, mga doctors, mga pastors, priests, yan po. Tapos, ayan po, yung sa godly, mga beggars, mga paupers, yung mga addicts sa droga, yung nagsisigarilyo, ganun po. At kung pipiliin po, ano yung generation na gusto nyong ibunga? Ano po yung anong gusto nyo pong i-inherit po? Para sa mga anak nyo, para sa mga apo nyo? Yung godly po ba or hindi po? Ayan po. Ayan po, godly po talaga yung pipiliin natin. So, yan po yung isa. And the other one po, yung tumatak din sa atin is, mahalin po talaga si Jesus ng buong buo. Like, unconditional love. Because hindi lang, dun po para sa amin po, nung matapos na yung Youth Ignite, ano na yung susunod mong hakbang? Continue po bang mahalin si Jesus or kakalimutan lang until may susunod po na event? Siyempre, kailangan nating magkaroon talaga, i-maintain po talaga yung relationship kay God. So yun, yan po talaga yung namag-aralan ko. Be consistent with the lessons that we have learned. Remember everything that we have learned kay God, and naway na may share natin yung Word of God sa everyone na kakilala namin. Yan lang po. Thank you. Maraming salamat, Josiah. Sino pa po? Bam! Hello po, good morning sa ating lahat po.
So, ang experience lang po namin sa Ignite is napakarami. And first po, sobrang grateful po namin sa Panginoon dahil nagkakaroon kami yearly chance para makasama sa Ignite, sa mga sponsors, pati po sa kuya ko na nagbayad sa akin. Thank you. Thankful po kami. Kasi, kumpara po last year, mas marami po kami nakasama. And very grateful dahil nakikita namin nila Jello na yung mga bata, yung mga kabataan na sila Angel, sila Kobe is nag-grow. Yung seed sa puso nila is nag-grow talaga. Yung fire, andyan, tuloy-tuloy sila sa pag-worship kay Lord. And syempre maraming experience, masasayang experience doon. And ayun po, wait lang. Yan, ang ano ko po doon, pinaka take up na lesson ko doon is about sa God wants for the generations to receive a deep personal relationship with Him. Ito yung personal relationship natin kay Lord na dapat tinatanggap natin siya sa buhay natin. Di lang yung kapag tuwing linggo lang tayo nag-worship kay Lord. Dapat everyday Sunday. Everyday tayo nag-worship kay God. Yung mga habits natin na hindi maganda is inaalis, yung mga hidden sin, dapat nire-repent natin siya kay Lord. And yung second naman is God wants for the generation to receive a passionate desire to know Him and make Him known. Yun lang po. And to God be the glory. Nakalimutan niyo ako. Hello po. God's morning po. Okay, blessed morning po sa lahat. Gusto ko lang po mag-testimony or magpatunay kung gaano kabait ang ating Diyos. So, nagpapasalamat po ako unang-una sa Lord dahil nakasama po kami sa Ignite and mas madami kami ngayon. Ilan tayo, kuya? 13, 14. So, praise God because last year po, parang 8 lang kami and then masaya, but then iba yung saya ngayon kasi nakikita namin na tunay na nag-generation na talaga yung kabataan talaga, and gusto ko lamang po magpasalamat sa nag-generation ng mga kabataan. Sorry na. So, gusto ko lamang po magpasalamat sa Lord dahil binigyan kami ng oportunidad na makasama, and masaya po dahil may effort din po ang mga kabataan sa pagre-raise ng funds. So masaya po 'yun na hindi tayo aasa basta lamang sa pera ng iba, kundi paghirapan din natin kung gusto talaga natin. And sobrang saya po na makatulong ang mga kabataan sa pangangaroling. Sige, mangaroling tayo sa pagre-raise ng funds. Nung una po, nakaka-stress yung pera. Si Kuya Jello, na-stress na yan kahit nag-work siya, mag-chat siya na we need na maka-raise ng funds na ganito. But then God is sufficient. God will provide. And sobrang thankful kami sa Lord sa pagpo-provide ng needs namin. And I want to share din po na kung paano tayo i-transform ng Lord into a new person. And nakikita ko po yun sa buhay ng bawat isa. And sobrang blessed ako sa buhay ko because binago ako ng Panginoon, and nakikita ko yon, and gusto ko po yun na mapahatid sa ibang henerasyon pa. And gusto ko lamang po ang i-share is kung paano ako sabihan ng Lord, kung paano niya ako i-assure. Sabi niya nung night na yon, yung prayer talaga, grabe po yung bawat namin session namin doon. Sobrang filled po kami noon. And nakikita naman po sa mga testimony ng bawat isa kung paano sila kausapin ng Lord. And that night po, nung kinausap ako ng Lord, grabe siya humipo ng bawat puso. And sabi ng Lord sa akin, hindi po ako lumaki na sa pamilyang Kristiyano. And hindi yung pamilya ko hindi pa totally Kristiyano, but then God tells me na
ikaw yung gagamitin ko para maging Kristiyano sila. And sa susunod na henerasyon, Kristiyano na. So, wag tayo mainggit kung yung family kunyari, si pastor, lumaki na yung pamilya niya, yung henerasyon niya, bago siya is Kristiyano. Pero wag tayo mainggit kasi tayo yung gagamitin ng Panginoon para maging Kristiyano yung pamilya natin and sa mga susunod pa na henerasyon sa atin. So, kung hindi man Kristiyano yung pamilya natin ngayon, yung kapatid natin, yung mga anak natin, share na natin sila. Wag tayo titigil. Kasi hindi dapat tayo tumigil dahil tayo mga Kristiyano na, and ayaw natin na tayo lang yung maliligtas, di ba? So, we need na sila din ma-save. Hindi natin sila hayaan na lumangoy sa apoy ng kasalanan, sa eternal death, di ba? So, gusto natin silang makasama sa langit. So, ang kailangan natin gawin is to pray and patuloy na i-share yung gospel ng Lord. So, ayun po ang sinabi sa akin ng Lord na He will use me, na yung generation na to, yung simula sa akin, ako na yung magka-cut noon. And wala nang susunod na henerasyon na hindi magiging Kristiyano sa pamilya ko, kundi ako yung gagamitin ng Lord. And ayun yung gusto natin. Lahat ng tao maging Kristiyano, lahat ng tao ma-save. So, as long as may opportunity pa tayo na habang hindi pa bumabalik ang Lord, mag-share lang tayo ng gospel. Ito na tayo na yung magka-cut nun, na hindi tayo papag na yung ibang tao hindi Kristiyano, yung ibang tao, yung pamilya natin, hindi sumasama natin sa atin sa church, but then tayo yung gagawa nun upang makakasama natin sila sa church and makilala si Jesus. So, ayun lamang po. So, to God be all the glory. Thank you po. Amen. Thank you, Lord, at nagagamit po ating mga kabataan. Ngayon naman po ay handa natin ating mga sarili, iwaksi po natin yung anumang mga bagay na makakasagabal sa atin. Dahil ito na po ang pinaka-importanting pagkain po ng ating mga kaluluwa para sa oras na ito na maririnig natin ang mensahe ng gagaling sa Panginoon na hatid sa atin ng ating buting pastor, Roger Arcangel. Magandang umaga po sa inyo. Ako, kasama din ako sa Ignite. Di ba, yung mga kasama sa Ignite, yung mga kabataan, di ba? Sa tingin nyo sa akin. Alam nyo, sa totoo lang, no, nung dati, sinundo namin yung mga kabataan sa Pampanga rin. Pero yung area nila, sama-sama sila. Magulo, Pero ngayon, napakaganda ng area na napuntahan. Kami, inihanda namin yung sarili namin para makapunta ron, makasama sa Ignite. Kaya lang, kami lang yung taga-sundo. Taga-sundo ng mga bata. At kami kasama sa picturan para may ebidensya, di ba? Na bagamat kami nag-suffer nung papunta ron dahil 3 oras kaming na-traffic. Pero, bagamat hinahadlangan ng kaaway, pero salamat sa Panginoon dahil nasundo namin yung mga kabataan, hindi pa kami late. Bagamat tinetext na kami ng mga kapatid natin na, ano ba yan, nasan na kayo? Sabi ko, malapit na, sabi ko. Pero sa totoo lang talagang talagang inihahanda ang bawat isa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Panginoon at kasama kita. At pinupuri ko ang Panginoon dahil kasama kita. Anong title ng ating pag-uusapan ngayon? Sabing ganon, pagpapakumbaba at pagsunod, gawin ni Jesus. Yun ang gawin ni Jesus, na tayo ay nagpapakumbaba at para tayo sumunod. Kasi kung hindi ka nagpapakumbaba, bagamat sinasabi, sumunod ka, masama loob mo. Dahil nagmamataas ka. Alam naman natin yung reaksyon ng nagmamataas. Habang binabahagian mo nakasimangot. Tingnan mo yung katabi mo. Talaga namang
hindi na kasi mangot, nakatawa. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon dahil yung ating mga pagbubulay-bulayan sa umagang ito, yung pagpapakumbaba at yung pagsunod. Ano ba ang sinasabi may sinasabi dyan si Mama Teresa? Pakibasa natin. Small daw yung family natin. Papayag ba kayo noon? Papayag ba tayo na small yung ating family? Katulad natin, pailan-ilan lang tayo. Di ba? Kasi hindi tayo papayag. Kailangan ang family natin ay lumaki. Ang panalangin nga ng mabuhay is 120. Pero kung 120, ang ating panalangin, yun ang aim natin. Salamat nga kanina, nagwo-worship, ang sabi, ang panalangin, kung ano yung nasa puso mo, nasa isip mo, ipapanalangin mo. Kaya tayo manalangin. O dakilang Diyos, patuloy kaming nagpupuri sa iyo. Ikaw, Diyos, ang patuloy naming inaasahan. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na magsalita sa amin upang kami ay matutong magpakumbaba, sumunod sa mga layunin mo at plano sapagkat ang plano mo ay hindi masakit para sa amin. At dalangin namin, Panginoon, patuloy mo kaming maging masunurin at patuloy, Diyos, na ang iyong mga salita. Huwag namin tignan, Panginoon, ang nagsasalita, kundi ang mensahe na kaloob mo para sa amin upang kami, Panginoon, ay magbago ng aming mga layunin at magpakumbaba kami sa iyo, Panginoon. Upang ang lahat ng pagpapala na nais mo para sa amin, hindi pa man namin nauubos, merong pang dumarating, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang blessing mo ay ipagkaloob mo sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Kaya lang, may problema daw. Ano ba yung unang problema natin? Sabi, ang problema, ito'y masusumpungan natin sa Matthew 3:14. Anong sinasabi? Tingnan natin yung problema. Ang pag-aalinlangan sa katuwiran. Hindi yan. Yung problema number 1. Ang pag-aalinlangan sa plano ng Diyos. Ano ba ang plano ng Diyos? Kung kayo ang tatanungin sa ating sarili, ang plano raw ng Diyos ay maligtas ang lahat. Maligtas ang lahat. Alam niyo, sa totoo lang, yung mga Hudyo, nasa kanila ang kaligtasan. Dahil kasi sila yung bayan ng Diyos. Pero hindi sila ang naligtas. Alam niyo kung bakit? Kasi nananatili sila sa kautusan. Nananatili sila sa mga batas. Ano yung batas ba nung dati na nalaman natin nung dati yung batas? Ang batas nung dati, pagka nakumpisal ka sa pare, ano sasabihin sa'yo ng pare? Magdasal ka ng Ama namin, 3 Ama namin, ilang Baginong Maria, iluwalhati, tapos magrosaryo ka. At lumakad ka, magsimula doon sa simbahan hanggang doon sa harap ng altar. Ano yun, di ba? Parusa. Ganon ang mga Hudyo noon dati, sila'y nakasalig sa mga batas, sa mga alituntunin na dapat na gawin mo. Katulad nga ng binanggit ni Angelo, kailangan pag naghahandog ka, walang kapintasan. Di ba? Wala raw kapintasan, walang batik, walang tuldok, walang sugat, walang perpektong ihandog mo. Doon sila nananatili.
Pero tayo, mga hintil tayo, sa totoo lang, hindi tayo maliligtas. Pero ano nangyari? Dumating si Jesus. Imbis na hindi tayo karapat-dapat maligtas, tayo ang naligtas. Bakit? Ayon sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya hindi dapat nakatali doon sa mga batas. Yung mga alituntunin. Hanggang ngayon, ano iniintay nila? Ang iniintay nila yung Mesayas na darating. Hindi sila naniniwala na dumating na yung Mesayas, ayaw nilang paniwalaan na yun ang Mesayas. Kaya, anong nangyari? Nakatali sila doon sa kautusan. Kaya tayo, bagamat tayo hintil, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya, salamat sa Panginoon. Sabi nga, ano sabi ni Juan Bautista sa kanya? Ako ang dapat mong bautismuhan. Hindi ikaw ang dapat kong bautismuhan. Bakit? Kasi alam niya na si Jesus ang Panginoon. Kaya lang, merong mga ebidensya. Merong pangalawang problema. Anong sabi sa pangalawang problema? Sa Mateo 3:15, saan sabi? Ano ba ang limitado? Minsan limitado yung isip natin, di ba? Limitado minsan ang isip natin. Ayaw nating sumunod sa Panginoon. Ganon din si Juan. Limitado yung isip niya dahil kasi isip tao. Hindi niya alam yung kaisipan ng Diyos. Kaya limitado siya ron. Hanggang doon lang yung kanya kaisipan. Minsan tayo, katulad ng mga bata, ano bang generation ngayon? Tumatak doon sa kapatid, Ang sabi niya, ano ang pipiliin mo? Yung pinakasalan na matuwid o pinakasalan na hindi matuwid. So habang dumadaan ang panahon, yung generation naging abogado, naging inhinyero, naging doktor. O samantalang yung hindi naniniwala sa Panginoon, naging adik, sugarol, palamura, kung ano-ano. Sapagkat hindi yun ang plano ng Panginoon sa atin. Kaya minsan limitado ang isip. Imbis na kilalanin ng Panginoon, hindi kinikilala ang Panginoon. Kaya minsan nakakaiyak, Meron tayong mga kapatid na gusto nating dalhin sa church. Kaya lang, nasa puso lang natin. Nasa isip lang natin na kailangan kasama natin yan. Pero kung hindi natin dinadala sa panalangin, hindi mangyayari yun. Sa totoo lang, nasisiyahan tayo sa mga kapatid natin na minsan hindi natin kasama. Mahal natin sila. Pero kung hindi natin sila kasama, saan sila mapupunta? Hahayaan ba natin sila na tumatanggi sa panawagan ng Panginoon? Kaya nga sabi ni Jello, ipanalangin natin. Minsan meron tayong mga kaibigan. Dali natin sa panalangin. Panginoon, gusto ko makasama itong kaibigan ko na to. Loobin mo, Diyos, na makasama ko sa church. Para yung biyaya ng Diyos matupad. Kaya sabi, nararapat na gawin natin ang lahat ng katuwiran. Ano yung katuwiran natin? Na madala lahat yung mga kaibigan natin sa Panginoon. Hayaan natin sila na, naglalasing lang. Yun ang kasi gusto niyan Pero kung hinahayaan lang natin at hindi natin dinadala sa panalangin, paano tutugon yung Panginoon? Ang sabi nga panalangin ko, Panginoon, yung mga anak ko, ang dapat pala, isa-isahin natin yung ating mga anak. Isa-isahin natin yung mga pangalan. Kung sino-sino yung mga dapat nating dalhin. Magsimula sa panganay, Panginoon, itong anak ko, ipapanalangin ninyo. Hindi yung panalangin, Panginoon, doon sa mga anak ko. Sino ba doon sa anak mo? Ang kailangan ng Panginoon, yung specific,
yung pangalan. Maski na yung mga kaibigan nyo, isasama nyo sa panalangin sapagkat anong ba sabi ng Panginoon? Humayo kayo sa sanlibutan. Hindi naman sinabing huwag kayong ipangaral. Ipangaral. Kaya yung mga kabataan natin, dinadala natin yan sa mga bagay na yung Ignite. Naalala ko, pumapasok sa isip ko, yung kasaysayan ni LB nung nandoon siya sa London. Siya ay nagpapadala ng pera galing sa London, nagpapadala siya ng pera rito para sa suporta sa mga pastor, sa mga gawain. Ngayon, binibigay niya yung tuwing araw ng December. Papadala niya, January, iniipon niya yun, December niya pinapadala. So bago dumating yung kalahatian ng taon, sabi ng kapatid niya, ate, di mo pa naman padadala yung pera. Baka pwedeng hiramin ko muna. At kasi, kailangan ko. So ngayon, sinabi ngayon nung may hawak ng pera, o sige, total December ko pa naman gagamitin yan. Ginamit ngayon nila yung pera ng Panginoon. So ngayon, nawalan sila ng trabaho. Napakahirap. Dumating ang kabuhayan. Nagkaroon sila ng mga sakit. Kaya, napakahirap, di ba? So pagka yung pera pala ng Panginoon, huwag nating pakikialaman. Kung sinabi natin, ito'y para sa Panginoon. Para sa Panginoon yan. Huwag mong, anong mangyari sa iyo, sa Panginoon yan. Huwag mong pakialaman yan. Kaya magsimula natuto sila. Alam niyo yung kapatid niya na yon, nung nabigyan ko ng Bible, naging Kristiyano siya. Tumanggap sa Panginoon. At ipinahayag yung salita ng Panginoon sa London. Kaya sabi niya, Ateng, meron akong sinyera. Yung mga kaibigan ko, tumanggap rin sa Panginoon. So, salamat sa Panginoon dahil natuto siya na huwag papakilaman yung para sa Panginoon. Minsan, meron mga church na gano'n, pinapakialaman yung budget ng church. So, yung pag hiniram mo yun, ano nangyayari? Nagkakasakit, naghihirap, at hindi malaman kung bakit. Kasi pinakialaman ng pera ng Panginoon. Minsan, nagkakasundo naman yung mga kapatiran na, total, ang Panginoon naman yan Baka pwedeng pumorsyento tayo sa mga bagay na pagawain. Katulad ni Sapira, di ba? Naglihim sila na ibinenta nila yung property nila na sa kanila yon. Pero ano nangyari? Pagpasok nila sa church, namatay yung asawa. O bago lumabas yung asawa, sinabi sa kanya, o tunay ba na ganun lang ang pinagbentahan? Totoo po. O totoo rin, namatay din. Kasi pag para sa Panginoon, huwag natin pakialaman. Sa totoo lang. Minsan nakakaiyak, pero dapat tayong matuto. Bakit ko sinasabi ito? Hindi ko sinasabi rito may nangyaring ganun. Para makaiwas lang tayo sa mga bagay na sasapitin natin. Kasi, yung ating number 1 principle, anong sinasabi? O prinsipyo? Mismo ang Panginoon nagpakumbaba. Diyos na siya, nagpapakumbaba siya. Anong sinasabi sa Matthew 3:13? Anong sinabi? Biro mo, ang Panginoon, nagpunta siya sa Ilog Jordan, doon sa Galilea, para bautismuhan. Kaya nga, minsan, ang biruan, oy, huwag kayo masyadong magpakabusog. Bakit? May aatinan pa tayong bautismo. Binyagan, Alam naman natin, pagka binyagan o bautismo, alam naman natin na ito'y kainan, Pero anong nangyari? Kumot alam ni Juan na siya ay Diyos,
ayaw niyang bautismuhan. Kumbaga sa ayaw niyang bautismuhan dahil alam niya na dapat siya ang bautismuhan nito. Baliktad ang nangyari, Imbis na siya ang bautismuhan ng Panginoon, ang Panginoon ang dapat niyang bautismuhan. Bakit? Sapagkat ang nais ng Panginoon ay matupad yung para sa gawain. Tayo, minsan, meron tayong dapat na gawain. Yung kalooban ng Diyos ang mangyari. Kaya lang, minsan, kalooban na ng Diyos na pumunta tayo ng maaga. Aray ko po. Anong oras yung panambahan natin? 9. So, sabihin mo sa kapatid mo, 9 ang panambahan, ha? Hindi 9:05. 9 ang panambahan. So, bago mag-9, huwag natin pag-intayin ng Panginoon. Huwag mabaliktad, katulad ni Juan. Ang Panginoon na nga mismo yun, nagpapakumbaba sa atin na, kapatid, anak, pumunta ka sa akin, huwag mo akong paggintayin. Dahil pagpapalain kita. Pupunta sa iba yung pagpapala kasi nahuli ka. Imbis na dadami kayo, hindi tuloy dumami. Yung iniisip na ni Angelo na ipanalangin yung ating mga kapatid, gawin na nating ipanalangin sila. Para sa susunod na linggo, ilan tayo ngayon? Pagpalagay na nating 40 tayo. Dapat 80 na tayo sa linggo. Payag ba kayo nun? Ano yan? Pangako natin sa Panginoon. Magtatangay tayo o dalawa, isa. Ano sinasabi? Sino raw yung pinipilit? Yung ayaw, di ba? Pinipilit. Pero pag gusto, hindi na dapat pilitin. Yung mga iba natutulog pa. Uy, para yan sa Panginoon. Huwag tayong matulog pa. I-schedule na natin bago Sabado pa lang, inihahanda na natin yung, ito susuotin ko, maganda sa Panginoon to. Kasi haharap ako sa aking Diyos. Kailangan maganda ako, presentable ako. Hindi ako, kasi ang bibisitahin ko sa church, yung Panginoon. Yung Panginoon ng mga Panginoon. Biro mo yan, sipin yan. Tayo, utusan natin yung mga anghel natin. Uy, anghel, kumilos ka. Sunduin mo yung aking dadalhin sa church sa linggo. Kasi yung anghel, utusan lang natin yan. Utusan lang yan ng Panginoon. Wala silang karapatang tumanggi. Hindi sila tumatanggi. Basta sila sumusunod. Tayo nga, pwede tayong tumanggi. Diba? Minsan sinabi ng Panginoon, maaga kang gumising, ha? Inaantok pa ako. Pero matumatang. Diba? Hindi pa sapat yung aking tulog. Ako sa totoo lang, sinasabi nga ni LB, ikaw, masandal ka lang, tulog ka na. Dahil kasi, bumabawi ako. Halimbawa, gumising ako ng 3:00 para sa devotion. Para kausapin ko ang Lord na kaming dalawa lang ang mag-uusap. Walang istorbo, walang maingay. Gigising ako ng mga ganon. So pagkatapos kong gumising babasahin ko yung salita ng Panginoon. Minsan, mahina pa ako sa English. Mabuti nga yung kapatid natin. Minsan, pang mga nagpapatotoo, mga English spoken. So, ako, ang ginagawa ko ngayon, yung Bible ko, may English-Tagalog. Babasahin ko sa English, na-transfer ko sa Tagalog. Basahin sa English, Tagalog. So, kasi alam nyo, sa totoo lang, na-enroll ako sa, yung pinagpala ako ng Panginoon. Biro nyo, alam nyo kung saan ako nag-aaral? Sa Baylor University. Proud na proud ako noon. Biro mo, pinagkalooban ako ng Panginoon na makapag-enroll doon, Baylor University. Kaya, salamat sa Panginoon. Pinagmamalaki ko yan, Baylor, Dahil kasi,
Isa to sa pagpapala ng Panginoon. Kaya, isineshare ko sa inyo. Sabi nga, kung ang mga bagay na nais na ipagkaloob sa iyo ng Panginoon, hihingiin mo. Sapagkat hindi sinasabi ng Panginoon, hindi mo naman hinihingi eh. Hingiin mo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon natin may-ari ng buong mundo. Isa ka dun sa anak. Di ba? Kaya nga yung kwento na imbis na para sa Hudyo yung kaligtasan, napunta sa iyo. Naging anak ka ng Diyos. Bakit? Sumampalataya ka sa Panginoon at tinanggap mo ang Panginoon. So ngayon, isa ka ng heirs. Sabihin mo sa katabi mo, heirs ka na. Di ba? Anak ka ng Diyos. Sabi nga ganon. Ano bang principle number 2? Binautismohan. Doon muna tayo sa binautismohan. Ngayon, binautismohan, pag-ako ni Jesus sa kasalanan ng mundo. Kaya, ginagampanan ni Jesus yung pag-ako na ganapin lahat yung mga gawain na yun, na siya ay binautismohan. Bakit? Kasi kung hindi niya akuin yun, yung kasalanan ng buong sanlibutan, wala ang bawat isa sa ating kaligtasan. Hindi tayo maliligtas. Sa totoo lang, para nga sa Hudyo yun kumot naging heirs nga tayo, yung pag-ako ni Jesus sa ating lahat na kasalanan, ayun, naging anak tayo ng Diyos. Kaya, tingnan natin yung principle number 2. Ang sabi, pagsanod sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ang kalooban ng Diyos? Yung kalooban ng Diyos, ipahayag yung salita niya. Diba? Pagkatapos hindi niyo ipinapahayag. Ni pagsishare, parang nahihiya ka pa, baka hindi tanggapin o mapahiya lang ako. At, ayun nga, ang sabi, pagsunod sa kalooban ng Diyos ay tunay na katuwiran. Yun ang katuwiran ng Diyos, na tayo ay sumunod. Pag sinabi sa ating alas 9, bago mag alas 9, nandito na tayo. Parang kakunti. Parang ayaw sumunod. Pag sinabing sumunod, parang sundalo, sa totoo lang, nag-training ako noon dati, bilang firefighter, gigising kami madaling araw. Pag nahuli ka, santambak ang parusa mo. Pero sa Panginoon, walang parusa. Kahit late ka, kaya lang late lang ang pagpapala, pero hindi ka pinaparusahan, Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang malilate. Huwag kang malilate. Sa totoo lang, yung blessing ng Panginoon doon sa mga nauuna, binubuhos lahat ang pagpapala ng Diyos. Kaya pag ikaw ay nahuli, nako, ubus na yung pagpapala. Sayang, sabi niya sa susunod. Magdadala pa ako ng 2 kapatid para maniwala sa Panginoon. Ano ba pangako natin? Isa lang pa, 2? Taas nga yung magdadala ng kapatid sa susunod na linggo. Taas nga kamay. Hello! Taas ang kamay. Ayaw. Magdadala kayo ng kapatid para yung panalangin natin na 120, matupad. Kung hindi tayo nagpupursige, hindi matutupad yun. Hanggang sa panalangin lang, ang Panginoon gumagawa ng paraan. Sabi nga, nasa Diyos ang awa. Yun! Kung hindi tayo gumagawa, paano mangyayari? Hayaan natin na kumilos lang yung Diyos na hindi naman tayo gumagawa. Kaya kinakaawaan tayo ng Diyos, pero tayo ang gagawa.
Kaya sabihin mo yan sa tabi mo, hoy, gumawa ka. Sumunod na sinasabi ng Panginoon. Ano sabi? Ang tunay na basa. Ayun. Oh, ano sabi dyan? Hindi raw puro benepisyo. Kasama sakripisyo. Alam nyo sa yung mga pastor, minsan, sabi nga, ito lang ang budget ko Pero pag may lumapit sa'yo, pagpapalain mo siya. Sabi ganun. Ang pastor, ultimo yung sarili niya, ipagkakaloob mo yan. Sakripisyo yan. Kung para, sa pagkain ko to, wala, fasting muna ako ngayon. Ito kapatid. Kaya yung pagsunod sa Panginoon, ating alalahanin. Kung si Jesus nga, mismo na ang Panginoon, nagpakambaba para lang sumunod sa Diyos Ama na nagsugo sa Kanya upang ang bawat isa sa atin ay maligtas. Hindi tayo mapahamak. Kung hindi sumunod si Jesus, ano mangyayari sa atin? Para tayong baka, oo nga. Diba? Kailangan merong sakripisyo. Hindi lang lagi puro amen, blessing. Hindi ganon. Ang kailangan meron din sakripisyo. Principle sumunod. Principle number 3. Ano sinasabi? Ano ba ang pagpapatunay ng Ama? Basahin natin sa Matthew 3:16. Yan ang katunayan. Nung siya nagpabautismo, nung binautismohan siya ni Juan, biglang nabuksan yung langit. Ibig sabihin, nakasarado yun. Yung nakasarado na yan, biglang nabuksan. Ano ang nangyari? Bumaba ang Espiritu Santo. At dumapo sa kanya. Parang katulad ng kalapati. So pagkatapos dumapo sa kanya, pero nyo isipin nyo, nabuksan yung langit. Ano pa sinasabi? Iyan ang katunayan na talagang siya ang isinugo. Nagpapatunay yan na bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. Yan ang sinasabi, ang pagpapakumbaba at pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Diyos ay nabuksan ang kalangitan. So kung tayo'y hindi sumusunod, paano mabubuksan yung pintuan ng langit para sa mga biyaya sa ating mga kapatid? Minsan ang nangyayari, sabi, total ako'y ligtas na bahala na sila. Bahala na iba sa kanila, mag-share. Ako ikaw ang inuutusan ng Panginoon na mag-share o na magbahagi ng salita ng Diyos para mabuksan yung kaharian ng Diyos o yung kalangitan. Hindi natin ginagawa. Kaya nangyayari, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Paano mabubuksan yung kalangitan? Ito'y lagi nakasarado. Hello mga kapatid. Sumunod tayo. Kaya yung kalooban ng Diyos, ano yung sumunod? Ano yung pangako ng Diyos? Ayan ang pangako ng Diyos na sinabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. So kung hindi tayo sumusunod na katulad ng Panginoon, paano tayo kalulugdan? Paano tayo makakasunod o magkakaroon tayo ng sakripisyo o benepisyo kung hindi tayo kalulugdan ng Diyos? Kaya dapat tayong kalugdan. Anong sabi nga dyan sa
huling talata na ating pagbubulayan. Anong sinabi? Ating pakibasa. Sumunod na. So, kung tayo kinalulugdan ng Panginoon dahil tayo sumusunod, lagi tayong nag-aanyaya ng mga taong wala pa sa Panginoon. Basta wag tayong tumigil. Lagi nating sasabihin, halika, kasama ka sa church. Marami akong dahilan. O ganito na lang ang gawin natin, manalangin na lang tayo. Kasi alam nyo sa totoo lang, minsan pag sinabi mo, mga kapatid, mag-Bible study tayo. Ang sabi, may pupuntahan pa kami. Meron kaming gagawin doon sa ano. Maski na walang gagawin, meron kami pupuntahan. Pero pag sinabi mo, kapatid, pwede ba tayong manalangin? Ultimo nga, Iglesia ni Cristo, pag sinabi kong tayo manalangin, opo, manalangin tayo. Oh, ngayon sa totoo lang, sa Solid Cement, pati Iglesia ni Cristo, nagsisimba sa Solid. So, sa totoo lang. Kasi pag dinaan natin sa Bible study tayo, sasabihin, marami akong gagawin. Pero pag sinabi mong manalangin tayo, yung Holy Spirit mismo ang siyang nagbibigay ng katuparan doon sa ano. Tapos sabihin mo sa mga kapatid, anong kahilingan mo? Iglesia po ako. Ano naman, mananalangin lang tayo. Ano ba ang kahilingan mo? Ang kahilingan ko ganito. Marami palang kahilingan. Ngayon, pinagpala ng Panginoon. Kaya nga, minsan sasabihin ng iglesia, ititiwalag yan. Sabi nung mga sumasamba, ano ba kung itiwalag kami? May paninindigan na. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya sa totoo lang, pagka yun ang ginamit mo, manalangin tayo. Tutugon ang Panginoon dahil kasi inuutusan natin ang ating mga anghel. Wag nang ang anghel natin, wag nating hayaan tutulog-tulog. Tumataba yun. Kaya utusan natin na utusan para mabilis. Yun lamang, purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Salamat po, Pastor, sa mabiyayang mensahe. Ngayon po ay dadako tayo sa pagkakaloob. Ito po ay mula sa Kawikaan, Kapitulo 3, 9 hanggang 19. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Tinatawagan ko si kapatid na Nicole at April.
Panginoon, salamat po sa umagang ito. Ang mga pagpapalang ito, kayamanang ito, Panginoon, ay aming hinahandog sa iyo. Lubos kami, Panginoon, nagpapasalamat sa iyo. Sa buong isang taon, samahan mo kami, Panginoon, ng mayaman na pag-ibig at pagpapala mo. Na kung kami magtatapat sa iyo, Panginoon, ibubuhos mo sa iglesang ito ang mayaman na pagpapala upang matagunan, Panginoon, lahat ang gawain ng iglesang ito. Patuloy, O Diyos, lahat po nagbigay, nagkaloob sa umagang ito. Ibuhos mo din po, Panginoon, ang mga saganang pagpapala, ang kalakasan, kasiglahan ng isipan, ang patuloy na pagdaloy na mayaman na pag-ibig mo sa buong sambahayan ng bawat pamilya ng iglesyang ito. Salamat po, Ama, sa bawat isa nagbigay at patuloy mo, Diyos, i-bless ang anumang kanilang pinagkakakitaan. I-bless din, Panginoon, ang mga negosyo na trabaho na meron din sila. Salamat po, Ama, sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen.
Panginoon Diyos, salamat po. Salamat sa umagang ito na patuloy mo kaming sinasamahan, na kung papaano kami minahal, kung papaano kami sinamahan, na kung papaano kami bigyan ng iyong masaganang pag-ibig sa bawat pamilya. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo na kung saan lahat, Panginoon, ng aming pinagdadaanan, ramdam mo, Panginoon. Lahat ng aming mga ginagawa, nakikita mo, Panginoon Diyos. Maging sa umagang ito, Panginoon, dinadalain po namin na puspusin mo kami ng iyong mga salita ng kabanalan sa paggawa ng mabuti na siyang nakakalugod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kagalakan na binibigay mo ng banal na espiritu na kung saan ginagawang mabuti ang bawat ka sa amin. Ginagawang maganda ang aming panggawat salita. Pinahuhusay mo, Panginoon, ang aming pagkoneksyon sa iyo. At patuloy, Diyos, hinihiling namin sa umagang ito, samahan mo kami ng katagumpayan sa aming buong taon na aming paglilingkod sa iyo, na may kalinisan ng aming paglilingkod, na may kabanalan ng aming pagsunod sa iyo. Ikaw nawa ang dakilang Diyos ang magtagumpay sa amin lahat. Ikaw nawa ang magbigay sa amin masaganang pagpapala at pag-ibig mo sa bawat pamilya, sa bawat isa sa pamilya, ang pag-ibig mo ang siya naming ipamuhay at hindi kami kailanman paghaharian man ng sanlibutan ito, kundi ang banal na Espiritu sa bawat pamilya ang siya naming paghaharian sa aming buhay. Samahan mo kami, Ama, ng kabanalan ng paglilinis ng aming mga sarili upang sa taong ito, ikaw ang aming maitaas sa aming buhay bilang mga anak na tinawag mo. Pupusin mo kami ng iyong gawat salita. In Jesus' name we pray. Amen. Tinatawagan ko yung mga kabataan na umaten ng Ignite. Patuloy natin silang pagpalain. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na ikaw ang bugbuhos sa aming mga kapatid na to, na dumalo upang mapakinggan, Panginoon, ang iyong mga salita. At loobin mo, Diyos, na sila'y patuloy na mamunga na ayon sa iyong kagustuhan at sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagbibigay ng bunga sa mga taong nakakabit sa puno. Kung hindi ito, Panginoon, nililinis mo upang patuloy na mamunga at loobin mo, Diyos, na maranasan ng aming mga kapatid nito ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala na mula sa Panginoon. Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat saan man kayo dumako. Sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santong Banal. Amen. 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 Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Sa lahat po ng aking confirmation class, meron po tayong klase ngayon. Amen. Bago pa po tayo umuwi, makinig po na tayo ng ating mga church announcements. Mga magsisiganap na kailan mga birthday ngayong second week ng January, tinatawagan po ang ating kapatid, Tita Annabel Maningdi. Sige po, tinatawagan po si Tita Annabel sa harap. Kasama po si Pastor upang ipanalangin po si Tita Annabel.
Si ano din? Hello. Mary Grace. Manindig. Alright, sige, tinatawagin po ang ating Manindig. si Mary Grace. Birthday niya ngayon? Okay. Okay. Dahil lahat na mayo, tayo manalangan si kapit na Annabel. Your name? At si Marcela. Lord, dinadain po namin ang batang si Marcela. Patuloy mo siyang gabayan, samahan ng katuruan mo. At patuloy, Diyos, kayo ang laging magturo sa batang ito. Hubugin mo siya ng salita mo. At patuloy siya lumaki, lumago, sumagana sa pag-ibig sa iyong pagsunod sa iyong kalooban. I-bless po rin, Panginoon, ang kanyang buong sambayan na patuloy lumalago. At kasiyahan mo, Panginoon, ang kanyang batang ito sa kanyang pagsamba, paglilingkod sa iyo sa umagang ito. In Jesus' name. Ganyan din po, Sister Annabel, patuloy mo sa ibuhos sa kanya ang masaganang pagpapala ng kalakasan, pag-iingit mo, ang gabay, patnubay, ang suporta, Panginoon, na nagbibigay sa iyo ng kaluguran. Suporta mo po siya ng kalakasan, kasiglahan ng kanyang paglilingkod. In Jesus' name pray. Everybody say, Amen. Amen. Joas. Ang mga magsisaganap sa susunod na linggo, January 18, third Sunday of January, ating pong speaker, ating pastor Joey Flores, at ating pong tagapanguna ay Sister Josefa Lorenzo. At muli huwag po natin kalilimutan na dumalaw sa ating mga church activities every Wednesdays, 5 p.m. ang ating online live group. Every Thursday, ating midweek live group or prayer meeting dito po sa church. Every Saturday, live group ng mga kabataan. And every Sunday, ang ating Sunday worship service. At aling color coding for today is black and white. To be collected by Micah. Micah, color coding. Ilang po, kalabas sa ating lahat and happy Sunday!